Uy! Bago ng Tecno! POVA 7 Ultra? Eto na ba yung pinakasulit? Sabi ng iba, wala na daw tatalo dito. Specs-wise, meron na tong MediaTek Dimensity A350 Ultimate 1.5K resolution AMOLED display with 144Hz refresh rate. Wow! Tapos 6,000 mAh na battery, 70 watts na charging. Wala na. Magkano ba yung presyo nito? 12,999? Tapos with freebies pa? I don't think na meron pang tatalo dito, guys. Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil nga, guys, tinest ko na itong phone ito ng ilang araw and sasabihin ko sa inyo kung meron nga bang mga downside or puro na lang upside yung nandito kay POVA 7 Ultra. Puro kasi maganda yung review, kaya naman, tingnan natin. Simulan natin in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JDin TV. Now, kung makikita nyo naman, halos magkaparasan sila ng box ng POVA 7 4G. Yung unit nga pala natin dito is meron ng 24GB of RAM with 256GB na storage, which is naka UFS 4.0 na. Napakabilis na nun. LPDDR5 naman yung kanyang RAM, kaya naman okay na talaga. Now, syempre, PUBG affiliated pa rin to. Kapag binuksan naman natin, ganito na talaga yung kanyang box. Napakaganda, napaka-futuristic ng design. Parang mecha. Kapag inangat naman natin to, eto na yung bubunga sa atin, guys. The Tecno POVA 7 Ultra. Nakalagay dito yung kanyang mga specs and just look at that. Diba? Ang ganda. Mamaya na yan. After that, dito guys, meron tayong free na jelly case. Ito ay special dahil nga magnetic to. And meron siyang freebies dito guys, which is yung trendy card. So, ididikit mo lang to dito sa kanyang case, especially kapag nagsawa ka na sa inyong nakikita. Ang ganda, diba? Para ka nang merong maraming case pero isa lang. Napaka-cool. Also, meron na silang partnership ng dito. So, meron ka ng free SIM, which is a prepaid gaming SIM. Okay na okay. Makakapag-only PUBG ka na talaga. Also, aside from that, meron ka pang makukuha na free na wireless power bank, which is napaka-cool din ng design. So, meron ka ng freebies na worth 1,999. Okay na okay. Now, dito naman sa ilalim ng box, meron ka pang licensed by Qualcomm dito, 12 plus 1 month warranty card, USB-A to Type-C na cable, 70 watts na charging brick, and lastly, yung kanyang SIM ejector pin. Now, yun na naman pagdating dito sa pag-unbox. Para sa akin, kumpletong-kumpleto na siya. And also, it's amazing na napakadami ng freebies. Just look at that! Eto na guys, si Tecno POVA 7 Ultra 5G. Haba ng pangalan. Ito ay nasa kulay na Geek Black pero meron ka pa isang choice which is yung Geek White. So it's either white or black. Parehas po silang maganda. Kung makikita nyo dito, meron po siyang interstellar spaceship design na merong unique triangular geometry, spliced optical patterns, and 3D spatial vibe. So ano ba yon? Well, di ko rin alam. Premium words equals premium phone. Diba? Alam nyo naman yun. Kung makikita nyo naman, sobrang premium talaga nitong phone na to guys. Meron siyang parang open back design na makikita nyo dito yung mga text and napaka-minimal lang nito kaya naman hindi talaga siya sumisigaw na oy, gaming phone ako. Hindi siya ganun. Yung iba kasi parang ganun na iba-iba yung kulay. Eto guys ay kakaiba. Premium gaming phone talaga yung dating netong phone na to. And for its price nako po, it's one of the best designs. Especially yung pinagmamalaki nila dito na LED status light which is umiilaw kung gusto natin or kung merong mga notification or kapag nag-start ng games or habang nag-charge. Diba? Napaka-cool. Pwede rin natin itong iset ng iba't ibang style kung ano may yung gusto natin para kapag umilaw siya ng ganong style, eh alam natin na nag-text o di ka naman may tumawag, diba? Napaka-useful. Na kung mapapansin nyo naman, medyo makapal siya, diba? It's because of the 12 layers na hyper engine cooling system na nandito sa Tecno POVA 7 Ultra. Yes, meron na siyang ganon guys. Kaya naman, whenever nag-gaming tayo dito or gumagawa ng mga extreme tasks, well definitely hindi po siya umiinit kaagad. And birang-bira lang yun magkaroon dito sa mga smartphone below 15,000 pesos. So, magpasalamat tayo kay Tecno. Tecno, salamat. Thank you. Pagdating naman dito sa kanyang mga buttons and ports, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang SIM card tray which is pretty sad dahil nga hindi na siya nagsusupport ng SD card. So, dual SIM lang yung pwedeng nating ilagay dito and katabi naman ito yung kanyang microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Dito naman sa left side, wala tayong makikita. And lastly, dito sa top guys, nakalagay yung kanyang secondary microphone and secondary speaker. Now, also, this phone supports IR blaster pero hindi ko talaga mahanap kung saan nila nilagay. Wala akong makita dito na
na parang, you know, yung nasa remote, yung parang black, di ba? Wala akong makitang ganon. But yes, nagso-support pa rin po ng remote etong phone na to. So, di ba, kumpletong-kumpleto na talaga. Tapos, pagdating sa kanyang protection, no need to worry na pagdating sa ulan and splashes with the IP64 water and dust resistance. So, as long as hindi mo to bibitawan sa swimming pool o di ka naman ilulubog ng sadya, well, definitely, you will be good to go. Overall, when it comes to the build and design, napakalaki ng improvement nito compared sa POVA 7 4G. Mas trip ko to, meron pang pailaw, and also, mas maganda talaga siyang tingnan overall. Kaya naman, kung naganahan ka na sa POVA 7 4G, nako po, mas magagandahan ka pa dito kay POVA 7 Ultra. Kaso lang, tatlo yung camera module, tapos dalawa lang talaga yung camera dito, guys. So, yun lang yung nahanap ko na cons or medyo downside pagdating dito sa kanyang design. Overall, this is a perfect phone. Okay na talaga to sa akin, guys. Especially dahil nga gusto ko na isang gaming phone, but hindi masyadong gaming phone tingnan. Guess nyo ba yun? Now, let's talk about its display. Oh, sheesh! Napakaliwanag! 4,500 nits! Kapag mahilig kayo sa outdoors, naku po, magugustuhan mo na to. With the 6.67-inch AMOLED display, with 1.5K resolution, 1 billion colors, 144Hz refresh rate, and 2,160Hz touch sampling rate. Naku po, perfect na yung display netong phone na to. Tapos bezel, meron ka pang makikita, napakapantay lang all around. Gustong-gusto ko talaga tong ganitong klaseng display dahil nga wala na siyang chin dito or noo dito sa kanyang top. Kaya naman para sa akin, guys, okay na okay talaga siya. Like, the quality is very good, high resolution with high brightness. Even outdoors, makakapanood kayo ng mga movies, videos, or makapaglaro ng games. Diba? Kailangan talaga natin ng good display if you want to play a good game. Dahil nga, pangit naman yung game kapag pangit yung display. Ganun yun. Hindi tayo mag-e-enjoy. Hindi talaga tayo ma-e-immerse kapag IPS tapos 720p, diba? Tapos low brightness. Wala na yan dito sa phone na to, guys. Ibang-iba na talaga yung competitiveness ng Tecno ngayon. Dahil nga, guys, sa presyong ganito, I don't think na mahanap mo yung ganitong klaseng display. Napaka-bright, napakaganda, and overall, perfect na perfect talaga. Wala akong mahanap na cons dito, guys. Legit. Tapos, kunyari, na-drop mo yung kanyang display, diba? Medyo mabigat siya. No need to worry. With the Corning Gorilla Glass 7i, makakasurvive pa rin to, guys. Matibay na talaga yung display na nandito sa phone na to. Okay na okay. Now, let's talk about the performance of this phone. Ito talaga yung pinagmamalaki ng Tecno POVA 7 Ultra 5G. Haba talaga. Ito, guys, ay nag-run na ng Android 15 with iOS 15, which is napaka-clean na talaga ng OS na to. Hindi na tayo makaka-encounter dito ng slowdown or delays. Dahil nga, guys, sobrang fast na ng iOS 15 and super clean din ito. So, if you want a clean UI, perfect na to. Tapos, meron din siyang kasamang Tecno AI na merong Ella Voice, Ella Smart Touch, and marami pang iba. Even yung mga AI notes, circle to search, andito na lahat yan. Like, lahat ng mga available sa Tecno AI, andito na yan sa phone na to. Try natin. Open Facebook. Diba? Ganon kabilis. I-hold mo lang yung kanyang power button and you're good to go. Now, bakit nga ba mabilis? Ano bang processor niya? Well, eto ay meron ng MediaTek Dimensity 8350 Ultimate na katulad na nasa Common 40 Premier na napakamahal. 20K. Diba? Eto, 13K, 14K. Pero same processor na sila. With Actor CPU up to 3.35 GHz and bali G615 MC6 naman pagdating sa kanyang GPU. Napaka-okay na talaga nito, guys. Napakabilis. And I think capable na to sa mga games na nasa Play Store. Kahit anumang games, guys. Pero bago yan, tinest ko muna siya sa Antutu Benchmark and nakakuha ako dito ng almost 1.5 million points. Kaya naman, guys, kahit anumang task yung gawin natin dito, mapa-daily task man or multitasking, wala na talaga yung problema with this phone. It's a good processor. Kahit na anumang gawin natin dito, hindi na siya madedelay or maglalag-lag. So, diba, at this price point, this is amazing. Para bang mawawalan ka na ng rason para bumili pa ng mas mamahaling smartphone. Meron ngayong iba, 30K tapos same processor lang. So yung point ko lang dito, guys, is napakasulit na merong ganitong processor etong phone na to sa ganitong presyo. Birang-bira lang yun mangyayari. Now, syempre, tinest ko siya dito sa PUBG dahil nga PUBG mobile phone to. And dito, guys, meron na siyang better frame rate, which is smooth pagdating sa graphics and ultra extreme naman pagdating sa kanyang frame rate. Pwede ring balance kung mas gusto nyo and pwede nyo rin siyang i-customize. But, nag-stick ako dito, guys,
guys sa better frame rate, and as you can see, napaka-playable ng PUBG dito. Like, napaka-smooth na talaga. Aabot ka na ng up to 120 FPS, but syempre, hindi siya magiging stable doon. Medyo umiinit siya, but hindi masyadong mainit. Especially with the hyper-cooling system, makakapaglaro ka talaga ng matagal dito kahit na wala kang cooler. Pero kung meron kang cooler, mas okay yon. Ramdam na ramdam mo talaga yung bakbakan dito sa phone na to, especially sa kanyang Dolby Atmos na dual speaker. Mag-e-enjoy ka na talaga sa PUBG using this phone. Now, tinest ko rin siya dito sa Call of Duty, and guys, eto ay meron ng very high graphics with max frame rate. Parang yun na ata yung max settings na pwede mong gawin dito. Pero kung gusto mo naman ng ultra frame rate, pwede rin siya with the medium graphics. So far, kahit dito guys sa Call of Duty, wala akong napansin na problema habang nagigaming dito sa phone na to. Yes, smooth siya, maganda yung display niya, napaka-responsive ng kanyang touch. Kaya naman overall, perfect na talagang pang gaming. Etong si Tecno Pova 7 Ultra. Smooth na yung Call of Duty dito guys, and I'm pretty sure na mag-enjoy talaga kayo using this phone. Syempre, dito rin sa Mobile Legends, ultra na po siya, and medyo expected naman yon dahil nga hindi naman masyadong mabigat etong si Mobile Legends. Everything is smooth, everything is enjoyable, and kahit yung mga clash guys, hindi kayo magsisisi habang ginagamit etong si Tecno Pova 7 Ultra. Magiging mythical glory talaga kayo kapag eto yung gamit ninyo. I think it's really good pagdating dito sa gaming guys dahil nga eto naman talaga yung purpose niya. And syempre, kapag nagigaming din tayo on the go, kailangan natin ng matagal malubat. And this is the phone. Yes, dahil nga pagdating dito sa kanyang battery guys, meron siyang 6,000 mAh with 70 watts of fast charging. Macha-charge mo na etong phone to from 0 to 50% in just 18 minutes and 0 to 100% naman in just 44 minutes. Yun yung advertise niya, pero para sa guys, around 50 minutes po from 0 to 100%. Napakalapit lang. Tapos, napakabilis ng charging niya. So, kung kailangan nyo ng napakabilis na charging, tapos hindi mahal na cellphone, eto na yon. Dagdag pa natin na meron siyang 10 watts na reverse charging and 30 watts na wireless charging. Yes, nagsusupport na ng wireless charging etong phone to. And hindi lang yan, meron din siyang bypass charging na katulad ng sinabi ko, na kung saan dun na siya kukuha ng power sa inyong outlet para tuloy-tuloy lang ang inyong gaming and hindi masisira yung inyong mga battery. And wala pa yan sa iba't ibang mga brand, di ba? Alam nyo na yung tinutukoy ko. Kaya naman so far, battery-wise, Pova series pa rin talaga yung isa sa mga inaabangan ng mga tao dahil nga guys, durable talaga yung kanilang mga battery. Even yung mga past Pova phones like Pova 3, Pova 4, matagal pa rin malobat, di ba? Amazing! Now, let's talk about the camera of this phone. Eto guys, ay meron ng 108MP main camera and 8MP ultra-wide camera. Pagdating naman sa kanyang selfie, ay meron tayong 13MP na selfie camera. So far guys, the photo quality of this phone is napaka-surprising. Yun yung masasabi ko. Syempre, kapag gaming phone, ina-expect natin ng konti na pangit yung camera, especially for this price. Pero guys, again, surprising. Kung makikita nyo naman, sharp, natural, and okay na okay tingnan yung mga photos na nakuha ko dito ka Tecno Pova 7 Ultra 5G. Kahit mapa-low light man, saktong-sakto pa rin yung details na nakukuha niya. But under the sun, uri ka naman sa natural lighting, naku po, maso-surprise ka talaga sa mga nakuha kong photos dito kay Pova 7 Ultra. Maganda po siya, maganda yung kanyang colors, napaka-natural, and overall, satisfying talagang tingnan yung mga photos na nakuha ko with this phone. Sharp na rin siya, and meron din siyang ultra-wide. Yes, kapag gusto nyo ng wider, which is 0.6, kahit yung mga selfie na usong-uso ngayon, ay pwede nyo gawin dito. So, hindi lang siya limited sa iPhone, guys. Andito na rin yan. Syempre, kapag nakulangan naman kayo sa 1 times, like kung gusto nyo talaga yung mas malapad, like yung mga buildings, or kahit na mga structures, yung kinukuhanan nyo ng larawan, eh magagamit nyo talaga to. So, napaka-amazing lang dahil nga, nilagay na nila dito sa kanilang murang cellphone. So, usually, sa kanilang mga common lang na mas mahal, nilalagay nila tong ultra-wide, pero yes, andito na siya sa kanilang gaming phone. Okay na. Pagdating naman dito sa kanya selfie, ganun pa rin. Natural, magandang tingnan. And for me, kung ikukumpara ko to sa iba't ibang mga gaming phone, this has one of the best selfies ever. Gustong-gusto ko yung kanyang quality and color production. Kaya naman guys, mararecommend ko na to para sa mga mahilig mag-selfie-selfie. Okay na talaga siya. Now, dito naman sa kanyang video quality, etong phone na to guys ay meron ng 4K at 60fps, and also, it has EIS kung saan pwede mo nang gamitan yung ultra steady mode niya, which is napaka-stable, para ka nang merong stabilizer na gamit dito. Sharp na rin siya, maganda yung kanyang color production, and also, kung gusto mo mag-vlog, nako po, okay na talaga yung video quality na makukuha mo with this phone. Also, pwede mo rin gamitan yung kanyang ultra-wide camera na merong quality na up to 2K at 30fps, which is okay na rin para sa akin. And lastly, sa selfie
FP naman, makakakuha ka na ng up to 4K at 30 FPS. Pero kung gusto mo yung parang stabilize, kung saan napaka-smooth talaga and hindi talaga maalog, well, definitely gamitin mo yung kanyang ultra steady mode. And eto guys, ay 1080p at 30 FPS lang. Pero yes, napakaganda pa rin yung kanyang videos na nakuha sa aking testing. Like, one of the best talaga. Now, one of the amazing feature na nandito kay Tecno POVA 7 Ultra is yung kanyang free link. So, sa lahat ng POVA 7 series, Tecno Spark Go 2 and Tecno Spark 40, meron ka ng libreng tawag ng up to 1 kilometers. Yes guys, as long as below 1 kilometer lang yung distance niyo, makakatawag ka na, makaka-text kahit walang SIM, nang walang bayad, walang subscription, walang everything. Kahit walang SIM or signal, magagawa mo pa rin. So, meron ako ditong Spark Go 2, tawagan natin. So, eto na nga. Diba? Ang bilis lang iset, tapos free calls, free text for life. Amazing! Overall, kung naghahanap ka na isang perfect na gaming phone dahil nga mahaba yung battery life, maganda yung display, okay na design, tapos fast charging pa, well, definitely eto na yon. POVA 7 Ultra 5G. This will be available ngayong August 8 sa halagang 12,999, tapos August 9 to 14 naman is around 13,999. Sulit na yon dahil nga meron ka pang freebies ng up to 1,999. Yes guys, power bank, trendy cards, tapos meron ka pang dito SIM. So, kung meron man akong kokoronahan na pinakasulit na smartphone sa halagang 13K to 14K, kahit sabihin natin below 15K, isa na to. Tecno POVA 7 Ultra 5G. Perfect gaming phone na meron ng sagot sa inyong mga problema. Like yung mabagal yung charging, mabilis malobat, madilim yung display. Wala na yan dito sa phone na to guys. Kung purely gaming lang naman, tapos flat pa yung display niya, walang curve, eto na talaga yung masabi kong the best. Super sulit nito guys, kaya naman don't miss out. Maglalagay yun ng links down below. Kung gusto niyo ng makamura, click nyo yan. Meron pa kayong mga Shopee voucher, kaya naman sulit na sulit talaga. So that's pretty much it for this video. I hope nag-enjoy kayo. And also, kung meron kayong mga questions or suggestions, comment nyo na lang down below. So that's it. I'm JP and this is JDTV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.